mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko sumahimpapawid naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. As usual, mga kaibigan, mga kapatid, ang inyong lingkod, ang kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, ang makasama ninyo sa palatuntunan ito. Sa nakaraang palatuntunan natin, ating kinalakay ang tungkol sa Disyembre 25. Ang pitsa na tayong mga Kristiyanong Katoliko ang nagdiwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil ang ating palatuntunan ay nakasentro sa Catholic Faith Apologetics, iyon pa rin ang ating tatalakayin dito sa palatuntunan ngayon. Hindi pa natin tinapos ang paksa na ito dahil ang dami pang mga objection o mga katanungan na dapat nating matalakay sa palatuntunan ito. Mga kaibigan, mga kapatid, kung natandaan ninyo, ang linya po sa argumento o yung pagtutol sa ating mga kaibigan na hindi mga Katoliko, na dahil daw ang mga practices natin Katoliko, kagaya ng ating pagdiriwang ng Pasko, na meron daw ang impluensya na galing sa ating mga kapatid na naging pagano. Ginagaya daw natin ang mga pagano na practices o mga gawain, kaya naging paganismo na ang ating pagdiriwang. Kagaya for example sa nabanggit ko na dahil ang mga pagano noon ginamit nila ang araw na ito, ang araw na Disyembre 25. At dahil itong araw na ito ang atin ding ginamit o ang pinili nating araw sa ating pagdiriwang sa Pasko o sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, di modo, sabi nila, yung practices o pagdiriwang na pagano ay yun din ang ginawa natin mga Katoliko. Ibig sabihin, ginagaya natin ang pagdiriwang na paganismo. Sa sinabi na natin, hindi po dahil ginamit natin ang araw na ito, ang Disyembre 25, ginaya natin o naging pagano na ang ating pagdiriwang sa araw na ito. Dahil unang-una, sa nasabi na natin na ang may-ari po sa araw na Disyembre 25 ay hindi po ang mga pagano, kundi ang Diyos mismo ang may-ari sa araw na ito. Kung ginamit man ito ng mga pagano, hindi nangangahulugan na tayo mga Kristiyano ay hindi na makagamit sa araw na ito. Huwag niyong kalimutan na wala pong pag-aari ang mga pagano sa kung ating sasabihin yung lahat ng mga araw sa isang taon. Lahat po ng mga araw sa isang taon ay pagmamay-ari ng Diyos. So, maling argumento o hindi po dapat paniwalaan natin ang sinabi ng iba na hindi na tayo pwedeng makagamit sa araw na ito kung ginagamit ito ng mga pagano. Ang question lang natin dito o ang tanong lang natin dito ay nakasentro lang kung bakit hindi natin gayahin ang pagano o huwag nating tularan ang pagano. Kaya natanong natin yung tanong na ano ba ang nakapapagano sa mga pagano?
Ulitin natin, ano ba ang nakapapagano sa mga pagano? Ang nakapapagano ba sa mga pagano? Yun bang dahil gumamit sila sa araw na Disyembre 25? Hindi po. Dahil ang araw na Disyembre 25 ay hindi po pagmamayari ng demonyo, hindi po pagmamayari ng mga pagano, kundi ang Diyos. Ang mga pagano, naging pagano dahil ang kanilang pagsamba ay hindi sa tunay na Diyos nakasentro. Ang nakapapagano sa mga pagano ay dahil ang kanilang paniwala, ang kanilang pagsamba ay nakasentro sa hindi totoong Diyos. Yung kinikilala nila na ang araw ang ginawa nilang Diyos, kaya sinamba nila bilang Diyos ang araw. Iyon ang nakamali sa kanila. Hindi dahil naging pagano sila nang dahil ginamit nila ang araw ng Disyembre 25. No, mga kaibigan, mga kapatid. So, nasa paggamit, kung ano ang intensyon natin sa paggamit sa araw na ito, nandyan ang tanong, nandyan ang katanungan. Ano ba ang mali kung gagamitin natin ang araw na ito sa tamang paglalaan nito, sa tamang pagsamba, na kung ang ating pagsamba ay nakasentro sa totoong Diyos? At saka mga kaibigan at mga kapatid, ang dahilan po ng ating simbahan o simbahang Katoliko na pinili ang araw na ito, maganda po ang layunin. Dahil alam ng simbahan na mali po ang ginawa ng mga pagano sa paggamit sa araw na ito, na pinagdiriwang nila ang kanilang pagdiriwang sa araw na ito na nakasentro sa hindi totoong Diyos na sinasamba nila, ang Diyos nilang araw. Gusto ang simbahan o nag-isip ang simbahan, paano ba natin mabubura ito? Paano ba natin mawawala ang paganismo sa araw na ito? Ito ang gagamitin natin. Ito ang gagawin natin. Sa araw na yan, ating ipagdiwang ang kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Na ibig sabihin, ang layunin ng simbahan kung bakit sa araw na ito ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo para mabura ang paganismo sa araw na ito. Ibig sabihin, para mawala o palitan yung maling pagdiwang sa araw na ito. Ginamit kasi ng mga pagano kasi. So naisip ng simbahan na para mawala ito, papalitan natin ito ng isang pagdiriwang na nakalaan o naiukol sa tamang pagsamba. Yung pagsamba sa tunay na Diyos. Alam naman natin na ang ating Panginoong Jesucristo ang tunay na liwanag, di ba? Daan sa ating kaligtasan. So, ang simbahan gusto niya na mapalitan ang pagdiriwang sa araw na ito noon. At very successful naman ang ating simbahan dahil wala naman sigurong mga tao ngayon na nanatili sa pagdiriwang na yun. Yung pagdiriwang ng mga pagano na nakasentro sa araw na ito. Di ba? Sa ating lugar ng Pilipinas, meron ba kayong nakitang mga tao na pinagpatuloy yung pagdiriwang noon ng mga pagano sa araw na ito, Disyembre 25, na ang sinasamba nilang Diyos ay yung Sun God o Diyos na araw? Diyos-Diyusan nilang araw? Wala, di ba? Dito sa Pilipinas, kung ating pag-usapan ang araw na Disyembre 25, lahat po nakasentro sa pagdiriwang na
nakasentro sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ating pinagdiriwang sa araw na ito, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. So, sino ba ang dapat nating sambahin? Ang Diyos. Diyos po ang ating Panginoong Hesukristo. So, kung gagamitin natin ang araw na ito sa tunay na pagsamba, tunay naman na pagsamba ang ating pananampalatayang Kristiyano, di ba? Ang ating pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo, ito pong pananampalatayang ito ang tunay. Kung pag-usapan natin ang banal na aklat, di ba? So yan ang dahilan kung bakit pinili ng ating simbahan na sa araw na Disyembre 25, ipagdiwang natin ang kapanganakan ni Kristo para mapalitan o mabura sa ating mga isip yung maling paggamit sa araw na ito noon ng mga pagano. So, maling argumento o hindi po tayo naniniwala sa sinabi ng mga kapatid nating tutol sa ating pagdiriwang ng Pasko tuwing Disyembre 25 o hindi po tayo sasang-ayon sa pag-iisip nila na parang inaakusahan nila ang ating selebrasyon sa Disyembre 25 na isang selebrasyon na pagano daw. Mali po. Dahil paano ba natin masabi na ang isang gawain gawain ng mga pagano? Dahil ba sa paggamit sa araw na ito o yung pagsamba sa hindi tunay na Diyos? Ulitin natin ang tanong, ano ba ang nakapapagano sa mga pagano? Ang nakapapagano ba sa mga pagano? Dahil ginamit nila ang araw na Disyembre 25? O yung pagsamba nila na mali? Yung pagsamba nila sa Diyos sa nilang araw? So, kung sasabihin natin o ating tanggapin ang pahayag ng ating mga kapatid na tutol sa ating pagdiriwang ng Pasko sa Disyembre 25, kung sasabihin nila, kayong mga Katoliko, ang pagdiriwang ninyo sa Disyembre 25, paganismo po yon dahil alam ninyo, ginamit ng mga pagano ang araw na yon noon. Kaya, uulit-ulitin natin ang tanong, ang nakapapagano ba sa mga pagano dahil ginamit nila ang Disyembre 25 na araw? Hindi po. Ang dahilan na tatawagin natin silang pagano, hindi dahil sa paggamit nila sa araw na ito, kundi dahil ang sinasamba nila mali po. Hindi po tunay na Diyos ang sinasamba nila dahil hindi po kailanman naging totoong Diyos ang araw. Ang araw ay gawa lang ng Diyos, di ba? Bakit gawin nating Diyos ang isang bagay na may simula? O gawa lang ng Diyos? Hindi po. Nananatiling ang Diyos ay yung gumawa sa lahat ng bagay, pati na ang araw. So, yun ang tandaan natin. Meron pa tayong mga halimbawa na mga pahayag o mga argumento na kailangan nating malaman para wag na tayong maniwala sa mga sinasabi nila tungkol sa pagtutol nila sa ating pagdiriwang sa araw na ito, no? Ang Disyembre 25. Halimbawa, iyong paggamit ng kandila. Diba kung ating alamin ang mga ritual ng mga pagano noon, ginamit din ng mga pagano yung kandila, di ba? Sa kanilang mga ritual. At hindi lang ang kandila, pati na ang tubig. Sa mga ritual pagano, ginamit din nila ang tubig. Ngayon, ang tanong, dahil ba ginamit ng mga pagano ang tubig, ang kandila, sa kanilang pagsamba, sa Diyos-Diyusan nilang araw, hindi na tayo makagamit sa mga bagay na ito? No, tayong mga Kristiyano, kung gumamit tayo ng tubig sa baptism o sa binyag,
Mali na ba ang ginawa natin kung gumamit tayo ng tubig dahil ginamit din ito ng mga pagano? Hindi po. Depende po yon kung paano natin nilaan o paano natin ginamit ang mga bagay na ito. Kung ginamit natin ang mga bagay na ito sa pagsamba sa hindi totoong Diyos, iyan po ay mali. Pero kung gagamitin natin ang tubig, gagamitin natin ang kandila sa pagsamba sa tunay na Diyos, hindi po ito mali. So, yun ang kaibahan sa ating aral, aral Katoliko. Kung ikumpara sa mga kapatid nating hindi mga Katoliko na tutol. Tutol sila sa ating ginagawa, sa ating pananampalataya, kung gagamit man tayo ng tubig, kung gagamit man tayo ng kandila. So, depende po yon kung sino ang ating nilaanan sa paggamit sa mga bagay na ito. Meron bang ibang halimbawa? Di ba, kung alam natin ang history ng mga pagano, di ba yung pagsayaw, ang mga pagano ay sumasayaw din. Hindi lang tayong mga Kristiyano, di ba? Ang mga pagano sa kanilang mga ritual, sa kanilang pagsamba, sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sumasayaw din sila, di ba? Sumasayaw sila. So ngayon, kung ating gagamitin ang argumento, linya ng argumento sa ating mga kapatid na tutol sa ating mga practices na Katoliko, dahil sabi nila, paganismo daw ang ating mga practices na Katoliko. Ngayon, halimbawa, ang ibang halimbawa, yung pagsayaw. Dahil ba ang mga pagano noon sumasayaw, tayong mga Kristiyano hindi na tayo pwede makasayaw? Hindi po. Kung babasahin natin ang Biblia, si David po, isang hari, ang nagpili sa kanya ang Diyos. Sumayaw po. Di ba? Dahil ang pagsayaw, sa ating nalaman, isa ding act of worship. Yung sinasabi nating worship dance. Meron kasing pagsamba sa pamamagitan ng sayaw. Hindi po dahil ang mga pagano sumasayaw sila, mali na ang ginawa nila dahil sumasayaw sila. Ano bang mali sa sayaw? Especially kung ang sayaw natin modest lang, hindi yung parang lustful na dance. O yung hindi magandang dance, di ba? Pero merong formal dance, di ba? Yung modest dance. So, dahil ba ang mga pagano sumayaw, hindi na tayo makasayaw ng yung tawag nating magandang sayaw o yung modest dance, mga kaibigan at mga kapatid. Pag sinabing pagsamba sa pamamagitan ng sayaw, dalawang klase po ito. Una, yung pagsamba sa pamamagitan ng sayaw na ginawa ng mga pagano. Totoo po yun, merong ganon. Dahil isa sa pamamaraan kung ang mga pagano ay sasamba sa kanilang Diyos-Diyusan, ginawa nila ito sa pamamagitan ng sayaw. Pero ang sayaw nila ay nakalaan o nakasentro sa pagsamba sa hindi totoong Diyos. Hindi dahil sumayaw sila, mali na sila. Ang nakapamali sa kanila, hindi dahil sumayaw sila, kundi kung paano nilaan nila ang sayaw na ito. Kung sino ang linaanan nila sa sayaw na ito. Ang pagsayaw nila, nakalaan sa maling Diyos nila, yung Diyos-Diyosan nila. So yan ang nakapamali sa kanila. Yung pagsamba nila na nakasentro sa hindi totoong Diyos. Hindi po dahil sumayaw sila. So ganun din, tayo mga Kristiyano, kung sumayaw man tayo, especially, yung halimbawa, yung sinulog natin. Sabi kasi ng mga kapatid nating hindi mga Katoliko, mali daw ang ating sayaw dahil paganismo daw ang ating sayaw, ating mga Katoliko. Nang dahil daw ang mga pagano sumayaw, tayo mga Katoliko naman tuwing
sinulog, sumasayaw, yung sinasabi nating worship dance, paganismo na ang ginawa natin dahil ginaya daw natin ang mga pagano. Hindi po. Kung ating maunawaan kung ano ang mga bagay na ito, kung ano ang kaibahan sa paganismo na sayaw at sa Kristyanismo o Katolisismo na sayaw. Ito ang malaking kaibahan. Ang paganismo na sayaw, ang pagsayaw nila nakasentro sa pagsamba nila sa Diyos-Diyusan. Pero tayong mga Katoliko, halimbawa, yung sinulog, paano po natin masabi na paganismo ang sayaw na ito, na ang sinamba natin sa sayaw na ito, ang ating Panginoong Jesucristo? Di ba ang ating sinulog nakasentro sa pagkabata ng ating Panginoong Jesucristo? Di ba yung pag-alala natin sa kanyang pagkabata? Sa pagka-ninyo niya, di ba alam nyo ano ang ibig sabihin sa Latin, yung bata. Di ba sa Espanyol, di ba ninyo? Bata, ninyo. Tapos, pag sinabing santo, banal. Ibig sabihin, banal na bata. Yan ang ibig sabihin sa Santo Niño. Santo Niño means banal na bata. Binanggit ng Biblia yon, di ba? Kasi ang ating Panginoon si Kristo dumaan sa pagkabata. At yung pagkabata niya, banal. So, banal na bata. Yan ang ating inaalala tuwing magsinulog tayo, di ba? Yung inaalala natin yung pagkabata ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pag-alala natin sa kanyang pagkabata, mag-express tayo ng pagsamba. Ano ba? Iba-ibang uri ang ating pagsamba. Sasamba tayo, napupunta tayo sa simbahan. Merong sasamba naman tayo sa pamamagitan ng sayaw. Yun ang sinulog. Bakit sinabi nila na paganismo ang sayaw na yon, na hindi yan pagsamba sa Diyos-Diyusan? Ang sinamba natin sa sayaw na yon ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkabata pa. So paano natin masabi na paganismo ang sayaw na sinulog? Hindi po. Unang-una, wala po tayong mababasa sa Biblia na kung ang sayaw ilaan para sa tunay na Diyos o para kay Kristo, ito ay paganismo na. Kaya mali ito. Wala po ganong turo sa Biblia. Dahil sa napag-alaman natin, yung mga paganismo na sayaw, lahat po iyon nakasentro sa pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Lahat po iyon nakasentro sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pero ang ating sayaw na sinulog tuwing Enero, hindi po yan paganismo dahil ang ating sinamba sa sayaw na yon ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na Diyos na isa-sama. Ito kasi ang lohika po natin. Ito ang formula po natin kung bakit hindi mali ang ating mga practices o yung mga kustombre o mga tradisyon nating mga Katoliko. Yung mga tradisyon natin, mga kustombre natin, lahat-lahat po iyon nakasentro sa pagsamba natin sa tunay na Diyos. Oo. At saka, pag sinabing paganismo, example isang taong pagano, ito ang logic natin, makinig po kayong mabuti. Kung ang isang pagano pwedeng maging Kristiyano, tandaan ninyo ang ating argumento na ito. Kung ang isang pagano pwedeng maging Kristiyano, pwede din na merong mga practices na pagano, gawin nating Kristiyano. Nakuha ba ninyo? Kung ang isang taong pagano pwede siyang maging Kristiyano, pwede din na merong practices na mga pagano gawin nating Kristiyano. Ano bang halimbawa nun? Yung sayaw. Pwede nating magamit yung sayaw.
Yung mga pagano, di ba, sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan nila, sasayaw sila. Yun ang paganismo na sayaw. Pero kung ang sayaw na yon gagamitin o ilaan sa pagsamba ni Kristo o sa Diyos, sa tunay na Diyos, hindi na po yon sayaw na pagano, kundi sayaw Kristiyano na po yon. Dahil ang sayaw, inilaan para sa tunay na Diyos. Yun. Meron pang halimbawa nito. Yung paggamit ng mga Christmas trees. Alam nyo, marami akong nakilalang mga hindi Katoliko na gagamitin nila yung mga Christmas trees, yung Christmas lights. Dahil parang ginawa daw yan ng mga pagano, yung mga lights, mga trees, mga kahoy. Ba yung mga decorations natin ba sa ating Pasko? Paganismo daw yon. Dahil ang mga pagano, ganun din sa kanilang mga ginagawa, gagamit ng mga ganyan. Pero ano ba ang malaking kaibahan? Ganun pa din ang ating sagot. Ang formula. Ang mga pagano, hindi naging pagano sila dahil sa mga bagay na ito. Unang-una, wala pong bagay na hindi nagmula sa Diyos. Lahat po na bagay nagmula sa Diyos. Di ba? Yung kahoy, yung mga Christmas trees natin, ano ba ang mga bagay na ginamit natin sa paggawa nito? Ang source ba? Yung mga materials ba na ginawa sa mga bagay na ito, galing ba ito sa demonyo o galing ba ito sa mga pagano? Hindi po. Yung kahoy, ano pa yung Christmas lights, hindi magawa ng tao yon kung wala ang Diyos gumawa sa mga raw materials na ginamit natin sa paggawa ng mga bagay na ito. So, ibig sabihin, yung Christmas lights, Christmas trees, lahat po yon ang source, ang Diyos. Ang mga pagano, ginamit nila ang mga bagay na ito sa maling pagsamba nila sa Diyos-Diyusan. So, yan ang nakapapagano nila. Hindi dahil ginamit nila ang mga bagay na ito. So, tayong mga Kristiyanong Katoliko, ginamit natin ito sa pagsamba sa tunay na Diyos. So, paano natin masabi na paganismo ang ginawa natin? Di ba? Mali po. Mali po. Uulitin natin. Kung ang isang pagano pwedeng maging Kristiyano, ganun din. May mga bagay, may mga practices na mga pagano noon na pwede nating gawang Kristiyano. Paano natin magawang Kristiyano ang isang pagano na practices? Kung ating palitan ang paglaan sa paggawa natin sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, yung mga pagano, yung paggamit nila sa mga bagay na ito, halimbawa, kandila, tubig, yung sayaw nila, ginamit nila ang mga bagay na yon sa maling pagsamba nila. Kaya tinawag silang pagano. Yung mga gawa nila, paganismo. Pero tayong mga Kristiyanong Katoliko, kung ginamit mo natin ang mga bagay na ito, pero ang linaanan natin sa paggamit sa mga bagay na ito, ang tunay na Diyos. So paano natin masabi ito ay paganismo? Na ang sinasamba natin sa paggamit sa mga bagay na ito, ang totoong Diyos man. Yun ang malaking kaibahan, mga kaibigan, mga kapatid. So ang nangyari tuloy ay ito. Naalala ninyo tuloy yung na paulit-ulit na babanggitin nating bersikulo. Yung sa Isaias, Kapitulo 5, versikulo 20. Mga kaibigan, mga kapatid. No? Isaias, Kapitulo 5, versikulo 20. Ano ba ang nakasabi sa talatang yun? Yung tama daw, merong mga tao daw na yung tama, baliktutin nila. I-reverse nila. Ang tama, gawin nilang mali. Para bang ang kulay itim, gawin nilang puti, at saka yung puti, gawin nilang itim. Baliktarin nila. Sa palagay ko, isa sila sa katuparan sa hula ng Biblia na ito, yung sa Isaiah 5:20. At parang history repeats itself, mga kaibigan, mga kapatid, dahil sa panahon pa ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga ginagawa niyang tama
sasabihin ito ng mga tao na tutol sa turo o sa pangangaral nila, baliktarin nila ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, di ba? Na si Kristo daw ang mali. Inaakusahan pa na Beelzebub daw. Kampo ng demonyo, di ba? So, kung ano-ano ang inaakusa nila sa ating Panginoong si Kristo, babaligtarin nila. Tama, liwanag ang dinala ng ating Panginoong Jesucristo, pero sasabihin nila, dilim daw. Kadiliman daw ang dala ng ating Panginoong Jesucristo. So, kaya, sasabihin ko sa inyo ng mga kaibigan, mga kapatid, mag-ingat po kayo, magsuri po kayo ng maigi tungkol sa pananampalataya. Dahil ang ipinangaral ng Katoliko na tama, merong mga tao na sasabihin nila na, no, dilim po ang aral Katoliko. Mga mali po, mga huwad po. Mga kasinungalingan daw po ang mga aral Katoliko. Pero kung ating suriin ng mabuti, ma-reverse ang nasa isip ninyo. Ibig sabihin, masabi natin, yung sinabi nila na mali, tama pala. Ako, dumaan din ako sa ganong pag-iisip noon. Nang wala pang mga Katoliko ang nakabigay sa akin ng liwanag. Yung ang nalaman ko pa lang noon, yung mga sinasabi ng mga Catholic haters, yung mga pastor at ministro ng mga hindi Katoliko, na inatake nila ang pananampalatayang Katoliko. Noon, muntik akong nadala nila. Inadala na ako nila. Muntik na akong lumipat ng pananampalataya. Iwanan ko na sana ang Katolisismo. Pero hindi lang natuloy dahil merong mga taong kinasangkapan ng Diyos, naniniwala ako na kinasangkapan ng Diyos, na mabigyan ako ng liwanag sa mga aral Katoliko. Ang orihinal na Kristyanismo na inaakusahan ng marami na puno daw sa mga aral ng kadiliman. Pero nang nalaman ko ang mga paliwanag at mga sagot nila, mga paliwanag Katoliko, biglang nag-iba na naman ang nasa isip ko. Ang nasa isip ko hindi ko ituloy ang pag-iwan sa Katoliko. Dahil ang Katoliko pala na mga aral ang totoong mga aral ng Diyos. So, hindi natuloy ang pag-iwan ko sa Katoliko at naramdaman ko na tinawag ako ng Diyos sa gawa na ito. Itong depensahan o ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. So mga kaibigan, mga kapatid, kung meron kayong makikita na mga bagay sa pag-celebrate nating mga Katoliko sa, for example, sa Pasko, yung Christmas trees, Christmas lights, pwede nating aminin na parang ganon ang mga pagano sa kanilang pagsamba, sa kanilang pag-celebrate nila sa mga selebrasyon nila o sa gawain ng kanilang pananampalataya. Pero malaki po ang kaibahan. Ito ang huwag niyong kalimutan. Ang mga pagano, naging pagano ba o masama dahil ginamit nila ang mga bagay na yon? Halimbawa, yung Christmas lights, yung Christmas trees, ano pa yon? Yung kandila, ano-ano pang mga bagay. Yun ba ang nakapapagano nila? O yung pagsamba nila, yung kinikilala nilang Diyos na hindi totoong Diyos? Yun ang punto natin. Hindi po masama ang Christmas lights dahil pag sinabing Christmas lights, lights po yun, di ba? Blinking lights. Mga liwanag yun. Bakit sabihin nating mali yun? Mali ba ang simbolo ng liwanag? Hindi po. Yung Christmas trees, yung kahoy, di ba? Yung mga decorations, mali ba yun? Hindi. Maging mali lang tayo kung gagamitin natin ang mga bagay na ito
kung ating ilaan ito sa ating pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Pero kung ang mga bagay na ito gagamitin natin sa pagsambang tunay, na ilaan natin ang mga gawaing ito para sa pagsamba natin sa tunay na Diyos, hindi po ito paganismo. Kristyanismo na po ito. Dahil kung sumasamba tayo sa totoong Diyos, ibig sabihin, Kristiyano po tayo. Dahil pag sinabing Kristiyano, naniniwala kay Kristo. At si Kristo naman, naniniwala sa Diyos Ama. So, pag sinabing Kristiyano po ang tao, ibig sabihin, sumasamba siya sa Diyos na tunay. So, ulitin natin, paano po masabi natin na paganismo ang ating pagsaulog o pagdiriwang ng Christmas na nakasentro man ito sa ating Panginoong Kristo, hindi sa Diyos-Diyusan na araw o ano pa yung mga Diyos-Diyusan ng mga pagano noon. So kayong mga nakikinig ngayon, hindi ba kayo makukonsensya na inaakusahan ang Katoliko ng maraming mga ngaral, pastor at ministro? Maliban na lang sa mga pastor at ministro na hindi tutol sa pag-celebrate ng Christmas. Dahil sa pag-alam natin, meron namang hindi mga Katoliko na hindi tutol sa celebration ng Christmas. No? May alam ako mga Protestante, even some born-again Christians, no? Hindi sila tutol sa pag-celebrate ng Christmas. Pero ang dami ding mga hindi Katolikong religion. Isa na doon ang Iglesia ni Cristo at saka yung Church of God by Herbert Armstrong. Talagang inatake nila yung Christmas lights, yung kandila, ano ba? Ano ba ang nakamasama sa mga bagay na ito kung gagamitan natin ito sa wastong pagsamba o sa pagkilala sa tunay na Diyos? Kahit na ang sarili ko, gawin kong halimbawa ang sarili ko. Halimbawa, ako, nakabihis ako. At isa lang ang sinuot ko. Then, sumamba ako sa Diyos-Diyusan. Ang kinikilala kong Diyos ay yung Diyos na, for example, yung Baal. Yung ribulto na ginawang Diyos ng mga tao. Sinamahan ko sila. Sinamba ko ang Diyos-Diyusan na Baal. Tapos, yung sinuot ko, ganon din ang sinuot ng isang Kristiyano sa pagsamba nila sa simbahan nila. Tapos merong makakita sa kanya na, Brad, yung suot mo, katulad yan sa sinuot ng isang pagano na yung, ako ba, for example. Tapos sabihin niya, uy, isang pagano ka dahil yung suot mo katulad yan sa sinuot ng isang pagano. Mga kaibigan, mga kapatid, tama ba ang komento ng taong yon na pinagsabihan niya ang kanyang kakilalang Kristiyano sa pagsamba nila, na tinawag niya ang kanyang kasamahan na pagano ka dahil yung sinuot mo katulad yan sa sinuot ng isang pagano na nakita ko? Hindi po. Ano bang kinalaman sa sinuot sa pagiging pagano? Halimbawa, di ba, yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo, susuot sila ng Amerikana. Halimbawa lang, kung ang pagano, susuot niyan. Tapos, merong taong magsasabi, wag na tayong magsuot ng Amerikana dahil ang mga pagano nagsusuot ng ganyan din. Hindi po. Hindi po na ang nakapapagano sa tao ay yung sinuot kung ano pa yun kahit na hindi Amerikana. Bakit sinasabi natin ang mga punto na ito? Para mabura
o maalis sa ating isipan ang mga maling isip tungkol sa mga bagay-bagay na nandito sa ating mundo. Biro ninyo, nang dahil ang mga pagano gumamit ng kandila, parang pagsabihan nila tayo, huwag kayong gagamit ng kandila dahil ginamit yan ng mga pagano. Ano bang nakapamasama sa kandila? Di ba, yung Easter, for example, na meron tayong customary na yon na yung itlog, di ba? Sabi nila, yung mga pagano, ganun din. Hindi na ba tayo makagamit sa simbolong ito, itong hugis bilog? For example, yung itlog, dahil ginamit yan ng mga pagano? Hindi po. Ulitin ko, ang paggamit ng itlog, for example, sa ating mga ritual o sa ating mga practices, sa ating mga pananampalataya, kung ginamit man natin ito, sa tamang paggamit nito, hindi po ito mali. Ulitin ko, hindi po ang nakapapagano sa mga pagano nang dahil sa mga bagay na ito. Ang nakapapagano sa mga pagano dahil ang mga bagay na ito ginamit nila sa pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Nakuha ninyo, I hope na nakuha ninyo ang punto natin. Para maiwasan na ninyo o para hindi na kayo makasama sa mga taong yung sabi sa Biblia na mga taong ang tama ginawa nilang mali at saka yung mali ginawa nilang tama. O yung mga decorations, Christmas decorations natin, ang ganda nun. Tapos merong resemblance sa mga ginawa ng mga pagano noon, ang mga bagay na yon. Sasabihin na natin, mali na itong mga bagay na ito, huwag na tayong gagamit nito. Ano bang nakamasama sa mga decorations? Iba sa ating bahay o even o anong mga lugar na para mapaganda natin, lalagay tayo ng mga decorations, di ba? Ano bang mali sa mga decorations? Wala po. Yung ganda ng Christmas lights, Christmas trees, dahil daw, ginamit daw ito ng mga pagano noon, ganyang klaseng mga decoration, hindi na tayo pwedeng makagamit sa mga bagay na yon. Hindi po. Unang-una, iyan ang dahilan kung bakit pinili ng simbahan ang Disyembre 25 na sa araw na yon, pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo para mapalitan ang maling paggamit sa araw na ito. Dahil ang mga pagano noon, totoong ginamit nila ang araw na ito, ang Disyembre 25, sa kanilang pagdiriwang, na isang pagdiriwang na ang sinasamba nila ay yung hindi totoong Diyos, yung Diyos. Ginawa kasi nilang Diyos ang araw, na hindi naman Diyos ang araw. At yung Disyembre 25 ginamit nila. So, ang ating simbahang Katoliko, ang tunay na iglesia na tinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa kapangyarihan niya, dahil binigyan siya ng kapangyarihan, no? Mateo Kapitulo 18, versikulo 18, na anuman ang ipinagbabawal at ipahintulot ng simbahan niya, ipagbabawal at ipahintulot din niya sa langit. So, naisip ng simbahan, para mapalitan natin ang pagdiriwang ng mga pagano sa araw na ito, ang Disyembre 25, pipiliin natin ang araw na ito na dito tayo sa araw na ito magdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na liwanag, ang tunay na Diyos na isa sa Ama. Mga kaibigan at mga kapatid, so I hope na nakuha ninyo ang punto natin, no? Paalala lang natin sa mga Katoliko, mga kapatid nating Katoliko, na sana wag naman gagawa tayo ng mga masama sa ating selebrasyon. Halimbawa, yung paglalasingan, no?
tuwing Pasko. Yung pag-inuman na hahantong sa paglalasing. Hindi yon kasama sa tunay na pag-celebrate ng Christmas. Huwag nating bigyan ng rason ang mga hindi Katoliko sa pagtuligsa nila sa ating mga selebrasyon ng Christmas. Mga kaibigan, mga kapatid, kayong mga nakikinig ngayon, aking sabihin din ito na sa mga celebration naman natin ng Christmas, meron naman tayong dapat i-correct. Dahil meron namang mga Katoliko na hindi naman tama ang kanilang mga ginagawa tuwing mag-celebrate sila ng Christmas. Hinahaluan nila ng parang hindi na, no? Maganda. Pero paalala lang sa mga hindi Katoliko, tingnan naman sana nila ang tama o yung spiritual essence ng Christmas. Dahil baka yung mga mali lang, yung mga pamamaraan lang ng tao ang nakita natin, tapos hindi natin makuha ang spiritual good value sa Christmas. Dahil unang-una, yung Christmas, no? Pagdiriwang na nakasentro sa kapanganakan ng ating Hesukristo. Ano bang mali niyon? Pagdiriwang na nakasentro sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama na doon ang thanksgiving natin na napanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Ano bang mali niyon, mga kaibigan at mga kapatid? Wala. So, ang essence, spiritual essence ng Christmas, maganda po ito. Kaya, sana, mga kapatid kong Katoliko, ating i-celebrate ang Pasko o Christmas sa mabuting mga gawain sa araw na ito. So, ibig sabihin, huwag na po tayong gagawa ng mga bagay na masama sa pagdiriwang natin ng Christmas. Pakinggan natin ang mga pari natin, mga spiritual leaders natin, kung ano ang tamang pag-celebrate o pagdiriwang sa araw na ito. Huwag nating bigyan ng rason ang mga kapatid nating nasa labas o hindi mga Katoliko na tuligsain nila ang ating Christmas celebration na meron silang punto sa kanilang komento o sa yung mga mga pagtuligsa nila. Hindi bali kung ang pagtutuligsa, yung mga inaatake ng mga hindi Katoliko tungkol sa ating Christmas, yung inatake nila na tama naman sa palagay natin dahil hindi naman ito masama, kung yon ang kanilang sentro sa pag-aatake, sa pagkomento, sa pagtuligsa, okay lang yon dahil hindi naman lahat na atake tama na, di ba? Kahit ang ating Panginoon Jesucristo noon inaatake din, di ba? Di ba mga kaibigan, mga kapatid, merong mga nag-criticize sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi natin masabi na dahil merong umaatake sa ating Panginoong Jesucristo, pinagsabihan ng hindi maganda, kung ano-ano lang sinasabi nilang masama tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung nasa tama naman siya. Inibali kung mayroong mga taong magsasalita ng mga hindi magaganda. Pero kung may katotohanan naman, kailangan mag-admit naman tayo. Ako, isang Katoliko, ay admit na mayroong mga Katoliko na hindi naman maganda ang pag-celebrate nila sa Christmas. Pero mali naman sasabihin natin na lahat ng sistema sa pag-celebrate ng Christmas ay mali. Mali naman po yun dahil meron naman akong alam ng mga Katoliko na kung tutuusin, ang ganda sa kanilang selebrasyon. Meron akong nakitang isang pamilyang Katoliko na tuwing Christmas, ito ang napagkaugalian nila. Mamimigay sila ng pagkain, yung mga clothings, at saka palagi silang sumasamba.
nag-aaral pa ng Biblia. O walang mga ginagawang masama. Lahat nakasentro sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-celebrate sa Christmas. Iyon ang ating tularan, mga kapatid. Mga kaibigan, mga kapatid. Para gradually, unti-unting maintindihan tayo ng mga kapatid natong hindi Katoliko na ganon pala ang totoong Christmas. Para ma-erase din, mapalitan ang mga maling pag-iisip nila tungkol sa Christmas. So kayong mga Katolikong nakikinig ngayon, magtutulungan po tayo na maipakita sa ating mga kapatid na ang nakita nila sa ating Christmas ay dilim. Ipakita natin sa kanila ang totoong liwanag ng pag-celebrate ng Christmas. Sana, no? Magtutulungan po tayo. At hindi po para sa atin ito, mga kaibigan at mga kapatid, kundi para sa ating Panginoong Diyos. Matutuwa po ang ating Panginoong Diyos kung lahat tayo nagtutulungan na maipakita natin ang tunay na pag-celebrate, tunay na pagdiriwang sa araw ng Christmas, ang December 25. At paalala naman natin sa mga hindi Katoliko na nakikinig ngayon, na sana maunawaan ninyo ang tunay na essence sa pag-celebrate ng Christmas. Hindi lang puro atake sa celebration na ito. Unang-una, ano pong masama kung i-celebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Huwag natin itulad ito sa mga selebrasyon ng mga pagano. Dahil hindi naman tayong mga Katoliko, hindi naman tayo nagsasabi na yung ginagawa ng mga pagano na ang nilaanan nila sa kanilang mga celebration ay yung Diyos-Diyusan nila. Pagsamba nila sa Diyos-Diyusan. Malinaw po ang turong Katoliko, huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. So paano natin masabi na ang Katolikong pananampalataya ay paganismo? Kung meron man tayong mga practices, kung sasayo man tayo, gumamit man tayo ng kandila, Christmas trees, Christmas light, lahat po yun ginamit natin sa pagsamba sa tunay na Diyos. Ang Ama at ating Panginoong Jesucristo. Mayroong mga kapatid nating hindi naniniwala naman na ang ating Panginoong Jesucristo tunay na Diyos. Dahil ang Ama lang daw yung ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Pero separate topic yon. Kung tinawag man ng ating Panginoon Jesucristo na ang Ama lamang ang tunay na Diyos, hindi po yun ibig sabihin na nawala na ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Unang-una, alalahanin lang natin na ang Diyos ay iisa, pero hindi lang isang persona. No, mga kaibigan, mga kapatid, malinaw po yun. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama at siya daw ay iisa. Iisa sa pagka-Diyos, hindi iisa sa persona. Yun lang mga kaibigan, mga kapatid. Sana naunawaan ninyo ang ating mga sinasabi ngayon tungkol sa Pasko. At ating itutuloy ito kung meron akong nakalimutan ng mga punto na about sa paksa na ito tungkol sa Christmas. Ating itutuloy ito sa susunod na ating palatuntunan, no? Sa susunod na linggo. Okay, no, mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, dahil wala na po tayong oras. Sa pangalan na lang ng ating mahal na ina, by the way, ating celebrate pala ang Immaculate Conception, no, sa ating mahal na ina. Pero dahil Sunday ngayon, ating pinapabukas ang pag-celebrate nito, no, December 9. Na imbis December 8 dahil Lord's Day po ngayon, linggo, para sa Diyos. So, ipapabukas natin ang pag-celebrate ng Immaculate Conception sa ating
mahal na ina, mahal na Birhen Maria. Okay, sa pangalan na lang niya at ating mga church authorities, sa ating mga kaparian, obispo, at ating Santo Papa, ito na lang inyong lingkod sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kasama ng aking mga kapatid sa technical side, Danny Lu, the Taxi Lumba. Hanggang sa susunod na programa po natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.